we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Isang lalaki arestado matapos gawing halaman sa bakuran ang marijuana. Malubak na kalsada, sanhiraw ng madalas na aksidente sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Ilang rice retailers, hati ang reaksyon sa pagbaba ng taripa sa imported rice. At mga gulay na nakukuha mula sa bakuran, ginawang espesyal na mga putahe. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Ngayong tag-ulan, lubak na kalsada sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan, problema ng mga residente at motorista. May ulat si Joan Punsoy. Walang ulan pero naipon ang tubig sa bahagi ng provincial road na ito sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan. Ang lubak na kalsadang ito ang iniiwasan ng mga motorista para iwas disgrasya. Lubak na masyado yan, lubog ang tagal na rin problema rin dito yan. Yung mga siyempre na ano ko sa mga pasero ko kasi nahihiya rin ako kasi pag dumadaan kami dyan, umaalog-alog, nauuntog sila pag ano. Pero marami pa rin daw ang naaaksidente sa lugar ayon sa ilang residente. Kawawa rin daw ang mga dumadaan na natatalsikan ng putik. Delikado lang po yung tubig po niya. Tapos sa mga dumadaan na aksidente kasi madulas. Ilang beses na din po, natutumba po yung mga nakasinggil. Pangunahing kalsada pa naman daw ito patungo sa sentro ng bayan at syudad ng Dagupan. Kung susumahin, nasa 5 to 6 meters itong haba nga ng lubak na bahagi ng kalsada. Nasa 2 meters naman itong lapad. At kung titignan nga, halos sakop na nito itong kalahating lane nga ng kalsada. Pati ang mga opisyal ng barangay, problema rin daw ang lubak na kalsada. Nasira raw ang daan dahil sa pagdaan ng mga malalaking sasakyan. Pwede naman daw nilang tabunan ang kalsada bilang pansamantalang solusyon. Wala raw kasing sapat na pondo ang barangay para mapaayos ito. Dapat pag hindi pa gagawin yung kalsada, dapat ispaltuin muna. Mas matibay yung ispalto kasi sa simento. Naidulog na raw sa Provincial Engineering Office ang problema sa kalsada. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang tanggapan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Hati ang reaksyon ng ilang rice retailers sa panukalang pagbaba ng taripa sa imported rice. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa ilang rice retailers maging sa samang industriya ng agrikultura ang naging desisyon ng NEDA na pagbaba sa taripa lalo na sa imported na bigas. Hati ang reaksyon ng ilang rice retailers sa Dagupan City sa naging desisyon ng NEDA na ibaba ang taripa sa imported na bigas. Ang gusto ng mga tao talaga yung mababa talaga yung bigas. Yun ang hinahanap talaga nila. Kailangan mataas ang tax nila para makinabang din ng government natin. Priority ang mga farmers natin kasi sila naghihirap eh. Base sa inilabas na statement ng NEDA, layon ng tanggapan na matiyak na may akses sa masustansya at murang pagkain ang mga Pilipino partikular sa bigas, habang kinokontrol ang presyo ng mga bilihin at pinapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Tiniyak naman ng NEDA na dumaan sa konsultasyon at tariff commission bago ibaba ang taripa sa imported na bigas. Pero taliwas ito sa pahayag ng SINAG. Nagsik kami ng audience dahil nakita namin na yung ginawa ni Secretary Balisacan hindi properly consulted yung mga industry. Nabanggit niya dun sa statement niya na may consultation ng 2023 pero yung 2023 nag-attend kami
walang nabanggit itong pagbaba ng tarif. Ayon pa sa SINAG, tinututulan nila ang naging desisyon ng NEDA sa pagbaba ng taripa sa imported na bigas dahil malaki ang magiging epekto nito sa mga local farmers. Wala naman assurance na yung retail price babagsak ng malaki. No? Kasi sa ngayon naman, ang presyo is 52 pesos ang well mill rice. Yung regular mill nasa 48 naman. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng panig ang NEDA. Chris, andito tayo ngayon sa Malimgas Public Market at sa ngayon umaabot sa 50 to 54 pesos ang kada kilo ng well milled rice habang 48 pesos ang kada kilo naman ng regular milled rice at ayon sa ilang rice retailers ay sapat pa naman ang supply ng kanilang pinagkukuhan ng bigas sa kanilang mga supplier. At price update muna tayo sa presyo ng gulay dito sa Malimgas Public Market. Ang upo ay umaabot sa 25 pesos ang kada piraso, ang sitaw naman nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang okra naman nasa 70 pesos ang kada kilo. Ang ampalaya nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang talong naman nasa 70 pesos ang kada kilo. Ang kamatis nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang kalabasa naman nasa 40 pesos ang kada kilo. Ang pechay nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang benguet beans nasa 100 pesos ang kada kilo. Ang repolyo naman nasa 40 pesos ang kada kilo habang ang carrots ay nasa 25 pesos ang kada kilo. Ang potato naman o patatas ay nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang sayote 40 pesos ang kada kilo. Ang broccoli naman nasa 80 pesos ang kada kilo at ang cauliflower ay nasa 130 pesos ang kada kilo. At yan muna ang latest dito sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Patay ang angkas ng motorsiklo matapos mabangga at makaladkad ng six-wheeler sa San Carlos City, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joan Punsoy. Kita sa amateur video na ito ang lakas ng impact ng salpukan ng six-wheel truck at motorsiklo sa intersection sa Barangay Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Sugatan ng driver ng motorsiklo na pumailalim sa truck habang nasawi ang angkas nito matapos magulungan. Kagagaling daw nila sa burol, napawang mga walang suot na helmet ayon sa PNP. Parehas din daw na mabilis ang patakbo ng dalawang sasakyan. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng truck na tumangging magpahayag. Tumanggi ring magsalita ang kaanak ng mga biktima habang patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa PNP. Yung truck po, papunta po sila dito, galing po sila ng south, papunta po dito sa north. Then yung motor naman po, galing po ng west, papunta po doon sa south. Magkasalubong po talaga sila. Nabalian ng paa ang isang 20 anyos na estudyante makaraang sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang SUV. Nangyari ang insidente sa National Highway ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nag-U-turn sa highway ang SUV. Nasa gitna na raw ito ng kalsada nang sumalpok ang motorsiklo na mabilis ang patakbo. Ligtas naman ang angkas ng rider na nagtamo rin ng sugat. Nagkausap na ang dalawang partido ayon sa PNP habang patuloy ang paalala sa mga motorista na huwag magmadali at magkaroon ng presence of mind sa pagmamaneho. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa bisa ng search warrant, arestado ang 45 anyos na lalaki sa Barangay San Nicolas, San Esteban, Ilocos Sur matapos magtanim at gawing halaman sa bakuran ang marijuana. Nakumpirma ng otoridad ang sumbong sa isinagawang test buy. 2 fully grown marijuana plant na nakatanim sa isang paso ang nadiskubre ng PNP. Naharap sa paglabag sa Dangerous Drugs Act ang suspect na wala pang pahayag. Ang street value po kasi pag fully grown, 200 po ang isa. Pero regardless po sa quantity kasi pag Section 16 ng RA 9165 is cultivation, mas mabigat po ang kaso. Pinaghahandaan ng iba't ibang LGUs sa Pangasinan ang inaasahang epekto ng La Nina sa mga susunod na buwan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Tuloy-tuloy ang flood mitigation project sa iba't ibang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Paghahanda ito sa posibleng epekto ng La Nina. Sa barangay Gagasangan, hinihintay na lang ang pondo para sa konstruksyon ng drainage canal para maiwasan ang pagbaha. Malaking bagay po yun dahil yung halimbawa doon sa isang sitio nababaha, kung mayroon yun, at least hindi na
nababaha. Ngayong Hunyo hanggang sa mga susunod na buwan, inaasahang nasa below normal ang rainfall amount habang nasa near normal naman sa Agosto hanggang Setyembre. Pero pagsapit ng Oktubre, asahan daw ang mas madalas na pag-ulan. Early na pinaghahanda tayo kasi pagdating ng October, November, nandyan po rin nakakaroon po tayo ng above normal ng pag-ulan. May possibility na magkakaroon tayo ng baha sa iba't bahaging parte ng Pangasinan. Ngayon pa lang, nag-abiso na ang Pag-asa sa posibleng maranasang pagbaha sa ilang lugar sa 12 probinsya sa hilaga at gitnang Luzon sa oras na maranasan ng epekto ng habagat na sasabayan pa ng La Nina. Ang forecast po natin is 69% chance na magkakaroon tayo ng La Nina. Itong buwan na ito ng June. Kabilang sa mga posibleng makaranas ng pagbaha ang mga lugar na nasa river tributaries sa Ifugao, Kalinga, Abra, Benguet, Apayao, Mountain Province, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, Bataan at Zambales. Kasama si Ron Alice Tritanyedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Malaking biyaya para kay Florencio Agoto ang panganganak ng kanyang alagang kambing, lalo't imbis na 2 lang, 5 kambing ang naging anak nito. Kwento niya, alaga raw sa pagkain at bitamina ang kanyang kambing, pero hindi niya inaasahang manganganak ito ng 5, kaya para raw siyang naka-jackpot. Ayon sa Provincial Veterinary Office, bihirang manganak ng 5 ang kambing, na kadalasan ay 2 lang ang nagiging anak. Mataas naman daw ang tsansang mabuhay ang mga ito basta't maalagaan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakatakdang mag-issue ng show cause order ang LTFRB sa mga unconsolidated PUV units sa Region 1. Narito ang report. Mahigit 400 PUV units ang hindi pa rin consolidated kahit tapos na ang April 30 deadline, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 1. Ngayong buwan, magsisimula ng mag-issue ng show cause order ang LTFRB sa mga jeepney drivers at operator na unconsolidated pa rin ang kanilang PUV units. Tiniyak ng LTFRB na dadaan sa due process ang mga unconsolidated PUV units bago patawan ng apprehension. There will be a hearing on 1st and 2nd week of July. After that, pag hindi sila nag-appear, it's as if they waive their right to be present and to present their case. So from then on, i-declare na namin silang color na talaga and subject na for apprehension. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, nasa 33 na PUV units ang hindi pa rin consolidated hanggang ngayon. May mga nakahabol din itong grupo ng Santa Barbara, Urdaneta, going to Dagupan. 16 units po yun. Umaasa naman ng ilang jeepney drivers at operators na makatatanggap sila ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Ganda sana kung mayroon para makatulong sa amin. Ayon sa LTFRB1, tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga jeepney driver at operators. 5,000 na yung naibigay namin, nabigyan namin, and then mayroon pang naiiwan na 1,000 plus. Binigyan kami ng list ng land bank na ready for distribution na last May 15, yung mga cards ng mga 1,067 units. And in process kami ngayon. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng motorsiklo sa papalabas na sasakyan sa Dagupan City. Silipin sa report. Sa CCTV footage, makikitang isang SUV na papalabas sa bahagi ng Karaanan Street, Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City, nang biglang bumangga ang paparating na motorsiklo, umaga ng June 8. Sa lakas ng impact, tumagilid ang motorsiklo sa kanatumba. Napaupo ang rider na nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakatakdang isa ilalim sa CT scan ng rider. Ayon sa ilang motorista, problema ang pagparada ng mga sasakyan sa itinuturing na blind spot area ng kalsada. Ito na raw ang ika-5 beses na may nai-report na aksidente sa lugar. Dapat alisin na yung mga nakapark dyan po, ma'am. Para walang ma-aksidente.
Maraming na-aksidente dyan, ma'am. Ilang beses nang may na-aksidente dyan, ma'am. Hindi lang isa, marami na. Ayon sa barangay, problema rin nila ang pagparada ng mga pribadong sasakyan maging ng mga tricycle. Kaya nakikipag-ugnayan na raw sila sa Public Order and Safety Office para magsagawa ng clearing operation. Mayroon po yung area doon sa may poolside na bigla na lang may lumalabas sa sasakyan. Tapos pag mabilis, masasagi po talaga yung area. Kaya kung yung mga nagmamaneho po, lalo-lalo ng mga motor or bike, magdahan-dahan lang po sa pag-drive para at least iwas disgrasya po. Paigtingin din daw ng barangay ang kanilang pagronda para agad na marespondehan ng anumang insidente sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Supply ng patubig sa mga irigasyon nagsimula ng dumaloy sa mga sakahan sa Bangaldan, Pangasinan ngayong araw, June 13. Tutukan sa report. Nakahanda ng mga sakahan sa iba't ibang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Ang ilang magsasaka nagsimula ng magtanim ng palay, habang ang karamihan hinihintay pa ang tuloy-tuloy na pag-ulan bago simulan ng pagtanim. Importante ito kasi, madam, kasi kung walang tubig, mamamatay yung mga sabong, mga pananim kung walang ulan. Mabuti kung umulan. Ang mga magsasaka sa Barangay Alitaya nakakangiti na. Simula kasi kaninang umaga, June 13, dumaloy na ang patubig sa irigasyon. Senyales ito na pupwede na silang magtanim ng palay. Namin alam kung ito pa'y lalakas pa. Saka ang iba rito nakauna na. Yung iba hindi pa kailangan ang tubig. Yung iba talagang kailangan na talaga. Bukod sa Barangay Alitaya, asahan na rin daw ang pagdaloy ng tubig sa iba pang barangay. Magpapatupad ng schedule sa patubig ang Municipal Agriculture Office. Sa ngayon, nasa 20% na ang nakapagsimula sa pagtatanim ng palay. 100 or 90% na magtatanim talaga ang ating mga farmer kasi po ay talagang ito po yung alam natin na may ulan, lalo na sa mga rain-fed areas, kaya expected na 90% of our farmer ay magtatanim ng palay ngayon. Samantala, 70% na rin sa mga magsasaka sa bayan ang nabigyan ng certified palay seeds ng Department of Agriculture. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Paggawa ng iba't ibang produkto mula sa basura pinagkakakitaan ng ilang residente sa Lawag City. Silipin sa report ni Gab De Luna. Abala ngayon ang mga kababaihan sa Barangay 23 Lawag City, Ilocos Norte sa paggawa ng iba't ibang produkto galing sa basura. Lahat ng material mula sa mga nakolektang basura sa barangay. Bahagi ito ng Trash for Cash program ng syudad na inilunsad ng City Environment and Natural Resources Office kasabay ng selebrasyon ng Environment Month. So may proseso po siya kung paano namin siya. Before na gawin na finished product, meron po siyang proseso. Maintain namin na mabawasan ang mga waste, gano'n. So yung waste na to, recycle namin. Wala pong naitatapon. Sa halagang 10 to 15 pesos, ibinebenta ng barangay ang mga pot holder, habang nasa 50 pesos naman ang mga basahan. Sa ngayon, nasa mahigit 5,000 basahan na ang nabenta ng nasabing barangay. Malaking tulong daw ito dahil napupunta ang pinagbentahan sa mga feeding program at iba pang pangangailangan ng barangay. So we sell this twice a month, yung mga na-segregate namin. Then we recycle some. Kasi as we go along, dumadami ang tao, dumadami ang bahay, dumadami ang waste. Bukod sa paggawa ng iba't ibang produkto, bukas din ang mga material recovery facility ng mga barangay sa mga residenteng nais magbenta ng mga bote at lata para i-recycle. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Pinangunahan ng DENR ang selebrasyon ng ika-26 na taong Philippine Eagle Week sa bayan ng Nueva Ecija, Ilocos Norte. Lain itong palaganapin ang pagprotekta sa mga agila na bibihira ng makita sa ngayon. Ito'y sa pamamagitan ng pangalaga din sa kagubatan na habitat ng mga agila. Bahagi rin ng selebrasyon ang Eco Fun Walk, Clean Up Drive at Philippine Eagle Conservation and Education Campaign. Julian San Jose at Stel ng SB19 may concert together this July. Narito ang report. Julie and Stel collaboration is real.
dahil si Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stel magsasama na in one concert stage. So after nga nung The Voice Generations, parang sabi nila sana magkaroon ng yun nga, concert, ganito, ganyan. And finally, now it's happening. Sobrang exciting for me kasi ako, to be honest, sanay lang ako mga concerts with SB19 talaga. Pero yung ganitong kalaking klaseng engagement with other artists na napakakilalang kilala rin and sobrang sikat. Ang Julie and Stel, ang ating tinig concert is finally happening on July 27 and 28 sa New Frontier Theater. Nakolab din ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment and directed by Paolo Valenciano. Very hands-on sina Julie and Stel sa pagganda sa concert, lalo na sa kanilang repertoire. Sa pictorial naman, kitang enjoy na with each other's company ang The Voice Kids Philippines coaches na captured ng celebrity photographer na si Shira Luna. Kaya bukod sa bosesan, tiyak na malalang kulitan din daw ang masasaksihan ng fans sa kanilang concert. Maaaring bumili ng tickets sa concert simula June 15, 12 p.m. sa Ticketnet outlets nationwide or online sa ticketnet.com.ph. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang lugar. Easterlies pa rin ang patuloy na umiihip at umiiral bilang dominant weather system. May kumpol na mga ulap din sa bahagi ng Mindanao na maaaring magdulot ng pag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kalat-kalat ang ulan sa maraming probinsya pero maaaring mabawasan paglalim ng gabi. May tsansa rin ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi sa iba pang bahagi ng bansa. Konstruksyon ng bike lane sa bahagi ng De Venecia Highway Extension sa Dagupan City inaasang matatapos ngayong Hunyo. Sundan sa report. Bilang siklista, malaking bagay para sa 47 anyos na si Jectofer Datuin Victorio sakaling magkaroon ng bike lane sa mga pangunahing kalsada o highway tulad ng De Venecia Highway Extension sa Dagupan City. Accessible raw ang highway at malapad ang daan. Sabi ko, safe naman kasi nakita ko naman yung lugar, talagang visible naman yung mga markings and yung mga motorista naman is aware na doon sa lugar na yun na tandi naman nila kasi alam nila may mga cyclists. Ayon sa DPWH, target na matapos nitong Hunyo ang Phase 1 ng bike lane. Naabot sa 350 meters ang haba. Naglagay na rin sila ng karagdagang street lights sa lugar sa bahagi ng bike lane. Ongoing yung rubberized painting nila ng green. Itong June matatapos na yun. Kasi almost 90% na rin siya eh. Yun na lang yung bike lane na lang mismo. Yun yung pipintahan nila ng solid green. Pinag-aaralan na ngayon ng Public Order and Safety Office ang pagpapatupad ng bike lane sa bahagi ng De Venecia Highway. Babantayan ang kaligtasan ng mga siklista at motorista, lalo't marami raw sasakyan ang dumadaan doon. Every day yan na magbabike sila sa may bike lane. Pero ngayon na nangailangan din ng ordinansa yan para mahuli natin yung hindi pupunta sa bike lane. Sa ngayon, iba yung pag-iingat ang paalala sa mga nagbibisikleta sa highway. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, 1 North Central Luzon. Regulasyon sa paggamit ng plastic bag sa pamilihan ng Vigan City isinusulong upang mabawasan ang basura. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Suliranin ang pagdami ng volume ng basura sa Vigan City, lalo na nang manalasa ang mga bagyo noong 2023. Sa datos ng Vigan City Environment and Natural Resources Office, 60 tonelada o higit 54,000 kilos ng basura ang nahahakot kada araw sa lungsod at umaabot pa ng 70 to 80 tons tuwing peak season ng turismo. Bilang tugon ng city government, isang draft ordinance ang pinag-aaralan ang pagbabawas at pag-regulate sa paggamit ng plastic bag. Hindi po yung totally na pinagbabawal natin yung paggamit ng plastic, kundi yung
Bawal lang yung tinatawag nating double plastic. Ibig sabihin, hindi maaaring gumamit ng dobleng plastic sa isang produkto. Obligasyon na raw ng mga mamimili na magdala ng sariling eco bag, bayong o basket sa pamamalengke. Nalaglagan lang ang mamtakwa, mamaminsan lang ang pangikam. Masya may mamtap no kuha babasi di maosar nga plastic. Bagami mga mangitugo dati eco bag da. Ta madi mabalinti doble. Nakasaad din sa ordinansa na gumamit lamang ng supot na degradable. Nakamarka ito sa supot. Kumbaga times 2 na nabawasan na po yung paggamit ng plastic ng mga customers. Ayon sa Komite ng Environment and Sustainable Development, nakikipag-ugnayan na rin sila sa barangay councils na makipagtulungan sa hangaring mabawasan ang basura sa lungsod. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala sa edad na 100, aktibo pa rin si Lola Rita Pascual sa mga gawain sa simbahan. Katunayan, siya raw ang nangunguna sa mga padasal sa kanilang lugar sa Barangay 23, Lawag City, Ilocos Norte. Naging presidente rin siya ng senior citizen doon. Dating guro si Lola Rita na piniling maging full-time mom sa kanyang 6 na anak. Para sa kanya, pinaka-importanteng role niya sa buhay ang maging isang ina. Hobby ni Lola ang pag-aalaga ng mga halaman at ang kanyang sikreto raw para mapanatiling malusog at malakas ang kanyang katawan ay ang pagkain ng gulay at prutas at pag-iwas sa matatabang pagkain. Yung karne, hindi ako sanay doon. At saka, alam mo na naman, nagtatanim ako ng mga makain, yung mga vegetables, mga fruits, at saka yung ornamental plants. Special non-working holiday ipatutupad sa Ilocos Sur bukas bilang paggunita sa Battle of Besang Pass. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Sa ilalim ng Proclamation number 566, idineklara ng Malacanang ang June 14, 2024 bilang Special Non-Working Day sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ito'y bilang pagkilala at pag-alala sa madugong labanang naganap sa kabundukan ng Cervantes, Ilocos Sur, ang The Battle of Besang Pass. Ayon sa provincial government, magsasagawa bukas ng isang programa sa Besang Pass National Shrine na dadaluhan ng nasa 100 mga veterano. Bataan Day was the downfall of the country. Ang Besang Day was the freedom. We are also asking the national government, Congress, to declare na national holiday sana. Pero ang dineclare nila ay provincial holiday lang. 1945, na magsimula ang giyera sa pagitan ng mga mananakop na Hapon at Pilipinong sundalo o gerilya. Sa tulong ng mga Amerikanong sundalo, pinabagsak ang puwersa ng mga Hapon sa pamumuno ni General Tomoyuki Yamashita noong June 14, 1945. At dito rin kinikilala ang katapangan ng bayaning si General Gregorio del Pilar. Naging instrumento para hindi mahuli agad si Pangulong Aguinaldo ng mga dayuhan dahil siya ang naging balakid sa pagkasip o paglusog ng mga Amerikano para pukupin o arrestin si Aguinaldo. Bilang pagkilala sa kontribusyon ng Batang General, ipinangalan sa kanyang isang bayan ng Ilocos Sur. Kada taon nagbibigay pugay ang lalawigan sa itinayong monumento sa Besang Pass para sa higit 3,000 kataong nagbuwis buhay para sa kalayaan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga gulay na nakukuha mula sa bakuran, ginawang espesyal na putahe ng ilang miyembro ng LGBTQIA+ sa Pasukin, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Para maging kapaki-pakinabang ang mga gulay sa bakuran, may sagot dyan ng ilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa Pasukin, Ilocos Norte, isang grupo ang pumasa para lutuin ang Banarama Ilocana Blossom Bite. Ang mga sangkap, malunggay, puso ng saging, tinapa, alamang, sibuyas, harina at gata. Unang pagsamahin ang mga gulay para gilingin, himayin ng smoked fish o tinapa, lagyan ng harina at tubig para maging breading. Pagsamahin ng breading at giniling na gulay, ihulma, saka ihulog sa kumukulong mantika hanggang sa maging golden brown. Pagkatapos ng ilang minuto, meron ka ng Banarama Ilocana Blossom Bite. This is all about unity.
it's really not about the mere competition of the cooking, but it's a way for us to gather together as one group, and we're hoping that while doing this, we can basically influence other towns that they're gonna do the same thing for the purpose of unity. We create this for ensure the healthy foods of our children. Yung mga kinakain nila unhealthy because hindi nila marunong kumain ng mga malunggay, mga masustansyang mga pagkain. May nagbida rin ng iba pang Ilocano dish gaya ng kare-karing gulay at pakbet bagnet. Ang cooking challenge ay bahagi ng Pride Month celebration ng LGBTQIA+ community sa Ilocos Norte. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.